Hallelujah, hallelujah. I love you, Lord, for your mercy never fails. All my days I've been held in your hand. Moment I wake up until I lay my head, I will sing of the goodness of God. All my life you have been faithful. Thank you, Lord. All my life you have been so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. Hallelujah. You have led me through the fire in darkest night. You are close like no other. I've known you as a father. I've known you as my friend. I have lived in the goodness of God, yes. And all my life you have been faithful. Thank you, Lord. And all my life you have been so good. With every breath that I am able, I'm gonna sing of the goodness of God. I'm gonna sing, I may sing of the goodness of God. Hallelujah! Salamat sa Panginoon. Lord Jesus, salamat po sa gabi ito, sa pangunguna mo sa amin. I-bless mo kami, O Diyos. Ibigyan mo kami ng isip, ng pag-unawa, puso, O Lord, pagtanggap. Salamat po sa iyong mga biyaya namin natanggap, Panginoon, galing sa iyo. Ingatan mo kami, pinagaling mo kami, binigay mo ang buhay mo para sa amin. We honor you, Lord. We worship you, and we give you praise. Thank you sa pagkakataon, Lord, na pinagkaloob mo sa amin. Tunay nga mabuti ka sa amin. Kaya pinapasalamatan kita, O Diyos, sa gabing ito. Palay mo kami sa aming pag-aaral, sa aming mga kasamahan, maaaring papunta pa lamang, or aming mga kasamahan ng Diyos na walang ngayon. Ikaw ang umipo sa kanilang puso, O Diyos. Maraming pong mga kaluluwa ang makinig sa iyo. Mga kaluluwa ang tumanggap sa iyo. Purihin ka, O Diyos. Salamat sa katotohanan. In Jesus' name I pray. Amen. Palakpakan natin ang Panginoon. You may be seated, mga kapatid. Hallelujah. So, salamat sa Panginoon. Meron tayong lyrics? Nag-lyrics ba tayo? Praise the Lord. Salamat sa Panginoon. Isang magandang bagay, mga kapatid, na meron na tayong mga babasahin dyan. Kapag hindi mo alam ang iyong kakantahin, yung iba kasi nakikita ang gumagano lang eh. Gumagano lang eh. So, at least ngayon, hindi na tayo mag-lip sync, mga kapatid. Tuloy-tuloy na po tayo. Amen. Hallelujah. Parang nanlayo-layo nyo, mga kapatid. Amen ba, mga kapatid? Hallelujah. Salamat sa Diyos. At sa gabi ito, mga kapatid, tuloy po ang atin pong pag-aaral dahil dapat kagabi po ito, ako po ay nasa isang lugar at hindi po talaga kakayanin, no? So, ako po ay may pinagawa. Kagabi ba yun, no? Kagabi kami nag-test ng atin pong gagamitin para sa atin pong media. Kasi matagal na po, mga kapatid. Halos mga ilang buwan na rin bago tayo
nagkaroon ng atin pong pang backup laptop, no? At para sa atin pong media. So, pwede na tayo siguro mag-live kahit pa paano, no? Sa atin pong church, no? So, salamat sa Diyos dahil ang Diyos ay nag-provide, no? At si Lord, mga kapatid, ay mabuti talaga. Although may mga problema, may mga kakulangan minsan, pero talagang totoo talaga na ang Diyos ay hindi po nagpapabaya sa atin, no? So, without further ado, tayo po ay dadako po sa atin pong last time na konti lang to para magawan din po natin ng yung atin pong lesson, mabilisan. Okay? Okay. Last time we talked about faithfulness, the measure of steward, mga kapatid, no? So, ito po ay series pa rin ng atin pong pag-aaral ng atin pong management stewardship, no? So, I hope na nandyan po kayo para matuto, no? So, the Bible says, 1 Corinthians chapter 2 verse 4 verse 2, moreover, it is required in stewards that man be found faithful, mga kapatid. So, ito po ay requirements para sa mga steward ng Panginoon na siya ay masumpungan pong tapat. Amen. Mahalaga po. Now, our focus today is to show na ang katapatan po is a biblical requirements of stewardship, mga kapatid. Ito po ay sabihin nating prerequisite ng blessing ng Panginoon para sa atin. If you want to be blessed, you have to be faithful. Amen. If you want to achieve the reward, you have to be faithful, mga kapatid. Now, sa atin pong napag-aralan, we discussed that ang faithfulness has always been a crowning mark or distinction upon the life of a person na nakatagpo ng biyaya sa paningin ng Panginoon. Yan po yung crowning mark of distinction. Ibig sabihin, kung mayroon mang mga taong tapat, dapat. Hello? Yes. Tapat dapat. Yan po ang ating pong mga kapatid na nasa Panginoon. Yan po ang mga Kristiyano, mga kapatid. Hallelujah! Now, why? Because una, God is faithful and He blesses those who are faithful. Proverbs chapter 28, verse 20, sabi po niya is, a faithful man shall abound with blessings. So, because God is faithful, He wants us to be faithful. Amen. So, ang faithfulness, ito po ay biblical requirements. And it is a determining factor pagdating po sa good stewardship. So, sino yung mga stewards dito? Yes. O, taas nga kamay ng stewards. Yan. Ang stewards is, siyempre, tagapangalaga ng pagmamayari ng Panginoon, mga kapatid. Hallelujah! Now, in the Bible, pinag-aralan din na po natin, mga kapatid, that faithfulness is always blessed and rewarded. Ang pagiging tapat daw, ito po ay laging binibless at laging mayroong gantimpala, reward na galing sa Panginoon. So in the New Testament, we discuss that the Greek word most frequently used to express faithfulness is yung word na pistos, mga kapatid. Which means trustworthy. Tandaan niyo yan. Trustworthy, trustful, faithful, sure, and true. Faithful and true. Amen. So yan po ang atin pong napag-aralan last time, mga kapatid.
Now, dadako po tayo sa atin pong pag-aaral ngayon. Parang hindi nag-open yung ano ko. Let's talk about yan. Yan ba yun? Yan. Yan ang ano natin is God's formula for success, mga kapatid. Faithfulness has always been the determining factor or the crowning mark of distinction upon the life of a person, mga kapatid, na nakakilala sa Panginoon. Na dahil ang Diyos ay faithful, He wants you to succeed, mga kapatid. Gusto ng Diyos na ikaw at ako ay maging successful, mga kapatid. Ayaw ng Diyos na tayong lahat ay mapariwara, no? Gusto ng Diyos na tayong lahat ay mag-succeed, mga kapatid, sa atin pong mga buhay. So, He made, mayroong formula, mga kapatid, sa kanyang success. Now, bawat plano ng Diyos, bawat gustong ginagawa ng Diyos, mga kapatid, there is a sabihin natin yung process. At there's a formula for Him if you want to be successful or to have good success. Next, sister, basahin niya natin. Joshua chapter 1 verse 8. Pakibasa nga, mga kapatid. Sige nga, sabay-sabay tayo para natin yan. 1, 2, 3, basa. This book of the law shall not depart out of thy mouth, but thou shalt meditate therein day and night, that thou mayest according to all that is written therein. Then thou shalt make thy way prosperous, and they shall have good success. Amen. So, success. So, kung makikita mo dyan, mga kapatid, mayroong word na thou shalt have good success, mga kapatid. Now, pagka tiningnan mo, if you observe the verse, ano yung makikita nyo dyan? Sabi niya, the book of the law, which is the word of God, syempre, shall not depart. Hindi pwedeng mawala. Number 1, rule. Diretso mga sister, Diretso, sister. Yan. This book of the law shall not depart out of your mouth, but you shall meditate therein. So, yan yung number 1 na formula ng Panginoon. Ibig sabihin, ikaw at ako, gusto mong magtagumpay, pareho tayo, ang salita ng Diyos ay hindi pwedeng mahiwalay sa iyong bibig. Ibig sabihin, sinasabi mo lagi yan, or binabasa mo, or pinagme-meditatean mo ang Word of God, mga kapatid. Parang yung law, the principle, mga kapatid, and the Word of God, mga kapatid, kailangan hindi mawalay sa iyo. Number 1, hindi pwede mawalay sa iyo. Number 2, but thou shalt meditate therein, day and night, mga kapatid. Yan. Day and night. Number 3, that you may observe and do. Ano ibig sabihin? Kung saan nagpe-pray tayo, nag-journal tayo, may observation, may application. Ibig sabihin, observe, nalaman mo, ano yung naunawaan mo, and you do what you understand. May mga kasi nagsisimba lang, hindi nila ginagawa yung kanilang napapakinggan. Hindi naiintindihan, kasi nga pumunta sa simbahan para lang magbawas ng kasalanan daw. Hindi naiintindihan,
Siyempre, pag hindi naintindihan, anong mangyari? Hindi mo talaga ma-apply yan pagka hindi mo naintindihan. Kaya dapat talaga, pag pupunta ka sa simbahan, malinaw ang iyong pinaghahandaan mo. Hindi po pwedeng basta makapunta ka lang sa simbahan. Kaya kapag ka Sunday, amen, pinaghahandaan mo din pag Sunday. Kasi nga pupunta ka sa simbahan, kailangan mayroon kang matutunan. Hindi po pwedeng wala, mga kapatid. Kasi nga, wala kang may apply. Papaano na? Ano mangyari? According to all that is written in it. Kung ano yung nakasulat doon. Ibig sabihin, nakabase dapat yung ginagawa mo sa nakasulat. Amen. Isa sa mga requirements. Susunod, mayroon ako palang stick dito para talagang para magawa mo, ma-observe mo kung ano yung nakasulat. Yung iba kasi, kung ano lang yung gusto nila. Ha? Makiano lang ako, ha? Kung ano lang yung gusto nila, yun lang yung gusto nilang gawin. Una, hindi nila naiintindihan, mga kapatid. Yan. Hindi nila nababasa or napapakinggan. Kaya kung ano-ano lang pinagagawa. Di ba? Kung anong pinagagawa mo, wala kang alam, wala kang direksyon, mga kapatid, paano ka magtatagumpay? Di talaga magtatagumpay. Bakit? Kasi nga, hindi mo alam. Amen? For then, ito lang. Sabi niya, for then, you shall make your way prosperous. Kailangan pala talaga ito, the law shall not. So, beside dito sa ano ng Panginoon, thou shall not depart thy mouth, you shall meditate day and night, observe and do according to all that is written in it. For then, you shall make your way prosperous. Ibig sabihin, nakabase sa nasusulat ang ating tagumpay. Nandoon talaga sa salita ng Diyos. Mga kapatid, if you just listen, and then you shall deal wisely and have good success. Mga kapatid. Hallelujah! Yan ay kaganda ng salita ng at palakpakan natin ang Panginoon, mga kapatid. Hallelujah! Now, success is defined as a favorable outcome of something attempted, mga kapatid. Hallelujah! Next, yan. Ang formula, success is defined as the favorable outcome of something attempted. Yung mga ikaw na gustong mag-succeed, hindi ka walang ginagawa. Amen. Hindi ka natutulog lang. Hallelujah, hallelujah. Also, success is the result of succeeding. Yan. It's a result of succeeding. Ano yung sabihin? Anong pagkakaiba ng success sa succeeding? Result. Ha? Result ang succeed. Yung ginagawa mo, ibig sabihin, Success. yung success, Result. end yon ng ginagawa mong papunta talaga doon sa end. Ibig sabihin, hindi ka talaga magsa-success kung wala kang ginagawa. Kung gusto mo maging successful ka sa iyong faith kay Lord, kailangan pagdating sa faith, mayroon kang ginagawang effort sa faith mo. Amen. Kung gusto mo magkaroon ng success financially, kailangan mayroon kang success financially. Meron kang, effort financially. May ginagawa ka. Kaya nga may mga tao, mga negosyante, grinding, di ba?
Grind. Don't stop the grind. Ibig sabihin, ikaw, humihilik, sila doon naghahanap buhay. Kaya magugulat ko, saan ka nakakaroon pera? Nakaw mo yata yan. Hindi, kagabi ikaw, tulog, ako, naghahanap buhay, kaya mas madami ako. Pagdating sa intellectual, bakit yung iba walang kaalaman masyado? Bakit yung iba ang dami nalalaman? Kasi nga sila, nandoon sila sa succeeding. Ikaw, nandoon sa sleeping. Ako, nandoon sa sleeping. Pero, hindi po natin dapat hayaan yan. Dito sa House of Praise, kailangan lahat tayo succeeding. Amen. Parang walang natutuwa, mga kapatid. Lahat tayo dapat succeeding. At ang end ng succeeding po natin, ang result niyan ay success, mga kapatid. Now, to succeed, to succeed means to attain a desired result, to thrive or grow and prosper. Amen. So, ang success, hindi lang siya per se, yung resulta lang. Okay? Halimbawa, gusto mong magpalaki ng katawan. Pamuscle ka. Tapos gusto mo yung kagaya ka ni Arnold. Oo. Ngayon, si Arnold, ang laki nun, mga kapatid. Tapos, gusto mo. Kaya lang, 10 years na, 15 years, hindi ka pa rin nagkagaya ni Arnold. Diba? Pero, kahit pa paano, mayroong resulta. Amen. Mayroong grow. Amen. Hindi ka man naging kagaya ni Arnold, pero dati, ting-ting yung mo, ngayon, maskulado ka na. So, yes, may result to thrive, to grow, or prosper, mga kapatid. Ibig sabihin, tayong mga anak ng Panginoon, mga kapatid, we are mandated by God and we are destined to succeed if we obey on the law of the Word of God, mga kapatid. Hallelujah, hallelujah. Now, next, the instruction of God, yan, gave to Joshua to successfully possess Canaan are listed in verse 8. Di ba? Kung titingnan nyo, dito sa verse na ito, sa Joshua, patay na dito si Moises. Si Moises ang kaisa-isang lalaki, lingkod ng Diyos na magaling talagang kumanta yan. Magandang Moses eh. Huwag na isipin. Na-stress ako. Okay. So, dito sa panahon na si Moses patay na, sabi ng Panginoon, be strong and courageous. Etong gawin mo, etong gawin mo. Sa verse 8, doon sabi niya, huwag mahiwalay. Kasi nga, the moment na mahiwalay ang salita ng Diyos sa buhay po natin, sa bibig po natin, sa puso po natin, sa isipan po natin, doon po nagkakaroon ng dysfunction. Doon po, dysfunctional. Doon po nagkakaroon ng chaos, ng kaguluhan, ng failure, mga kapatid. Hallelujah! Sa buhay ng tao. Kaya kung titingnan mo ang mundo, nahihirapan ang mundo ngayon kasi nga, ang tao pilit inaalis ang Diyos sa kanila pong mga buhay. Ayan po. Now, step number 1 for God's formula. Ano yung number 1? Pakibasa nga. 1, 2, 3, go! Hindi, saan yung isa? Talk God's Word. Huwag mahiwalay sa bibig. Next. Yan. Always keep God's Word in your mouth. Pastor, kakagating ko ba lagi? Ang Bible? Ang God's Word po, hindi po yung page na mahaba, hindi po yon. Ang God's Word po, yung laman.
Kahit ganito kapal yung Bible mo sa bahay, kung hindi mo naman binabasa at wala kang alam, wala pa rin God's Word sa'yo. Amen. Amen. So pagka mayroon ka lang nalalaman, binabasa mo, pinagbubulay-bulayan mo ang salita ng Diyos, doon pa lang legitimately na nagkakaroon ka ng salita ng Panginoon. Kapag ka in-apply mo sa buhay mo, mga kapatid. Now, always keep God's Word in your mouth. Kaya lang, pagka ang nasa bibig mo puro chismis, puro marites. Diba? Pagka ang bukang bibig mo negative, pagka ang bukang bibig mo mura, pagka ang bukang bibig mo ay hindi magagandang salita, mga kapatid, yon yung nagiging reality natin. Amen. Because there is power in your word. Amen. It can create life or it can kill. That's why the Bible says, always keep God's word in your mouth. O ngayon, pag pinag-ano kita ng word of God, meron ka bang word of God sa'yo? Ang nagre-remind sa atin, nagpapaalala sa atin, nagtutuwid sa atin, ay ang salita ng Panginoon lang, mga kapatid. Amen. Kapag kinalimutan mo na ang salita ng Diyos, doon ka na napupunta sa ibang bagay. Nawawala na tayo sa sarili natin, mga kapatid. Amen. Deuteronomy chapter 6, verse 6 to 9, mga kapatid. Sabi niya, these commandments I give thee, which I commanded thee this day, shall be in thine heart, and thou shalt teach them diligently unto thy children, and shalt thou talk of them when thou sittest in thine house. Sabi niya, itong aklat daw na ito, itong kautusan, itong salita na ito, kailangan ituturo mo sa iyong mga anak. Kasi nga, kailangan na ang mga bata pa lang magkaroon na ng salita ng Diyos sa kanilang puso. Amen. Na magkaroon sila ng takot sa Diyos at kasi nga sabi ng Biblia, the fear of the Lord is the beginning of wisdom. Magkakaroon sila ng wisdom sa kanilang murang kaisipan. Bakit? Kasi nga, mayroon silang pagkatakot sa Diyos, may honor sila sa Panginoon, may pagsamba sila sa Panginoon, naturuan sila. Kaya ang tinuro sa mga magulang, sabi niya, eto, teach them, your children, kapag ka ikaw ay nakaupo sa iyong bahay. Diba? Ano pa? And when thou walkest by the way, kung nandiyan ka, naglalakad-lakad ka, and when thou liest down, kapag ka nakahiga ka na, and when thou rises up, kung pagbangon mo. Grabe. Ibig sabihin, walang pinipili. Kaya nga ang panahon ngayon, ang dami mga, alam mo bakit may mga kabataan, pariwara? Wala magulang eh. Kahit sabihin, hindi pa man, pastor, hindi naman hiwalay yung magulang ko eh. Totoo. Hindi hiwalay, legally. Pero spiritually, wala na. Hindi na magkasama sa higaan. Wala na yung anak nila, sinasamahan nila, tinuturuan ng salita ng Diyos sa higaan. Diba? Pag naupo sa hapagkainan, wala nang kamustahan, wala nang word of God, wala nang lahat, mga kapatid. That's why, ganun ang mundo. Pero ito kasi ang commandment ng Diyos sa mga kanyang anak, mga kapatid, na eto, para magkaroon ka ng tagumpay. Etong gawin. Next! And thou shalt bind them for a sign upon thine hand, and they shall be as frontlets between thine eyes. Next! And thou shalt write them upon the post of thy house and on thy gates. Grabe. Yung word of God pala, kailangan makita nila kahit saan. Mayroon sa tahanan mo, dyan, sa pintuan, dyan sa gate, mga kapatid, or sa sa bahay mo, sa post, sa lahat, mga kapatid, makikita nila ang word of God. Eh, nakikita nila ngayon, puro social media eh. Yung mga hindi dapat makita, nakikita na ng mga kabataan yun. Kaya palala ng palala eh. Tama ba? Maagang edad. Oh, totoo ba? Hindi. Pagka iiyak na, bibigyan yung cellphone. Amen. Cellphone lang kapag manda, pastor. Diba?
Kaya yung bata, 5 years old, nakakita nung naguhubad sa ano. Ano yun? Sabi niya. Nasaan pa rin? Mga magulang, ay sige, ibigay mo na yung ano para di na umiyak. Kailan pa naging pampakalma ang cellphone? Dinisenyo ba ng Diyos na ang bata kakalma kapag may cellphone? Hindi. Kaya lang ginawa natin, mga kapatid. Kaya walang success, mga kapatid. Kahit sabihin no, yung pamilya na yan may pera, I don't care. Because that's not the primary reason why God made you, why God created a family, why God created everyone para magkaroon ng pera. No. To succeed. Ibig sabihin, magampanan natin yung primary assignment natin sa Diyos. At hindi mo malalaman yan kapag wala kang salita ng Diyos sa buhay mo. Next, mga kapatid. Now, next. Pangalawa, the result of speaking the word. Yan. Now, ang pagsasalita, mga kapatid, ng salita ng Panginoon sa buhay natin is mayroong resulta sa buhay po natin. Hallelujah. Now, unang, we talk God's word. We keep God's word in our mouth, mga kapatid, all the time. Hallelujah. And we speak the word. Kaya sabi ng Biblia, mga kapatid, hallelujah, Deuteronomy chapter 11, verse 18 to 21, sabi niya, your days may be multiplied, so that your days may be multiplied, and the days of your children in the land which the Lord sware unto your fathers to give them, as the days of heaven come upon on earth, mga kapatid. Ibig sabihin, kapag ang bukang bibig mo ay ang salita ng Panginoon, may resulta, may mangyayari. Yung sabi ni Kong TV, alam mo yung ano? Sabi niya, law of attraction. Yung pinaniniwalaan mo, tapos you have the power to speak the word, mga kapatid. Alis po kayo dyan, ay, para. May power dyan. Dito speak the word. You believe na mangyayari at mangyayari, mga kapatid, yung nais ng Panginoon po sa buhay po natin, mga kapatid. Hallelujah! Because there is power in your word, mga kapatid. Next, mga kapatid. Hallelujah! Ito yan. Write them on the door frames of your houses and your gates. Talagang pinapaano ng Panginoon, mga kapatid. Isulat mo. Next, sister. Hallelujah. So that your days and the days of your children may be many, and in the Lord, land of the Lord swore unto your ancestors, as many as the days that the heavens are above the earth. Grabe. Talagang gustong-gusto ng Panginoon na magtagumpay ka. Tayo na lang talaga ang problema, mga kapatid, kapag hindi tayo nagtagumpay. Next, sister. Yan. The power of your words. Next. Now, there is no lack in this earth so great and so powerful that it cannot be turned around with words of faith. Grabe. Yung salita mong laging problemado, pastor? Problemado ka talaga. Dalo kang dadapuan ng problema. Kasi nga, kung puro ka problema, ang i-attract mo ano? Problema. Diba? Pero kung lagi kang nagiging blessing, ang i-attract mo talaga blessing. Amen. Punong-puno ka ng Word of God. I-attract mo talaga yung mga blessing ng Word of God, mga kapatid. May bunga yan eh. And you have to speak the Word. Kaya pag kinakamusta kita, huwag lang puro, grabe. Pag kinukumusta ka talaga, even though alam ko naman na may problema ka, pero sa bibig mo kasi, alam mo, ang kaaway, hindi niya kayang pumasok sa isip natin. Ang kaaway, anong inabangan niya? Yung sinasabi mo at yung ginagawa mo. Yung bukang bibig mo. Amen. Kung ang bukang bibig mo ay hindi maganda,
Yun yung i-capitalize ng kaaway, mga kapatid. Hindi talaga magiging maganda ang buhay mo, mga kapatid. Now, the entire course of nature, your future and destiny, success and prosperity, mga kapatid, you have to speak, mga kapatid. And it was controlled by the word you speak. Hallelujah! That's why, sabi ng writer sa Hebrews chapter 10, let us not hold fast the profession or confession of our faith without wavering. Kailangan, mga kapatid, may faith. Yung sinasabi mo na, 5 years from now, Brother Lito, makakalaya ka sa ganung financial problem. 5 years from now, magtagumpay na ako. May business na ako. 5 years from now, may bahay na ako. Wow! Parang wala akong kausap. 5 years from now, graduate na ako. 5 years from now, doctor na, meron na akong natapos, mayroong nangyari maganda sa buhay ko. Tapos lagi mong pinapaniwalaan yan. Kapag may problema mo, no, hindi pwedeng sumuko. Kasi nga, si Satanas, padadalang ka agad ng Lazada. Diba? Padadalang ka agad ni Satanas na kahit hindi ka nag-order, padadalang ka ng Lazada ng pagsubok. Shopee ng problema. Diba? Ngayon, may temo na. So kapag ikaw ay nag-fail, hindi dahil ang Diyos nagkulang sa iyo. Hindi dahil ang salita ng Diyos nagkulang sa pagpapaalala sa atin. Nag-fail tayo dahil hindi po natin in-acknowledge ang Word of God na yan po ang formula ng Diyos na mag-succeed po tayo sa buhay na ito, mga kapatid. Hallelujah! So let us hold fast the profession of our faith without wavering. Grabe. Walang, ko ba ito? Tutuloy ko ba? Wala. No. Sa pagpapastor ay hindi madali. Pero kailanman, mga kapatid, kahit sabihin na may time nangihina ka, hindi sabi na, ayoko na magpastor. No. Gusto ko lang umuwi, doon ako magpastor, dati. Pero, hindi ako nagsabi na ayoko na dahil sa sobrang problema. No. Alam ko ng Diyos ko ay perfect. Alam ko ng Diyos ko ay makapangyarihan. At may plano siya sa akin, mga kapatid. Hallelujah! Mawawalan lang tayo ng pag-asa sa future natin pagka ganito. Tinry mong upuan ang trono ng Diyos. Ikaw ang lumagay sa kalagayan ng Diyos. Parang sinasabi mo, kontrolado mo lahat. Kaya kapag ikaw ang kumontrol ng mga bagay-bagay sa buhay mo, mag-burn out ka, madi-discourage ka, madi-disappoint ka, tatamarin ka, manghihina ka, matutokso ka, madidismaya ka, magagalit ka, mainis ka. Bakit? Kasi nga, parang sinasabi mo, ako ang may control. No! Kasi nga, hindi ikaw ang Diyos. Huwag kang umupo doon sa upuan ng Diyos. Ha? Ang Diyos kasi ang may control. All you have to do is to trust the Lord. May mga problema man, may mga pagsubok. As long as connected ka sa Panginoon, hindi ka po matatalo, mga kapatid. Magtatagumpay po tayo, mga kapatid. Next, step number 2. Meditate God's Word. Yan. Ito na. Kanina, talk. Sabihin mo. Ngayon, ano ibig sabihin ng meditate? God's Word, mga kapatid. Now, siguro sa ilan sa atin, we know how to meditate, mga kapatid. Before we walk by faith, we worried all the time. Tama ba? Hindi. Parang wala mong kausap. Bago tayo lumakad sa pananampalataya, lagi tayong nag-worry. Kung sasagutin kaya ako? Pag nanligaw kaya ako, papansinin kaya ako? Diba? Pag nag-aaral, mapasa kaya ako?
Maging successful kayo yung business ko? Okay pa kayo yung kontrata? Bakit? Kasi nga, we worried all the time. Minsan ito, ano natin. Pero bago tayo lumakad sa pananampalataya, mga kapatid, yan yung reality. Pero sa atin, dapat baliktad na. Kung noon, we worried all the time, let's walk now in our faith, mga kapatid. Lumakad tayo sa pananampalataya sa atin pong Panginoon, mga kapatid. Hallelujah! Worry is focusing on the dreaded outcome. Yan. Ang worry, mga kapatid, ang tinitingnan mo lagi yung negative. Ha? Sino dito yung nag-worry pero tinitingnan niya maganda? Nag-worry ka pero, ay, nag-worry ako kung i-bless ako ni Lord. Diba? Diba kung iniisip mo ang blessing ni Lord, excited ka? Pero kung lagi kang nag-worry, mga kapatid, hallelujah, you focus on the things sa negative side ng mga bagay-bagay na maaaring mangyari. And siyempre, ang buhay po natin na meron tayo ngayon ay resulta po yan ng atin pong focus, ng atin pong mindset, ng atin pong mentality, mga kapatid, ng atin pong faith, mga kapatid. Gaano kalakas ang ating faith sa atin pong Panginoon, mga kapatid. Hallelujah, hallelujah. Now, meditation on the Word of God enlarges our capacity for faith. It transforms and expands our capacity to believe and receive, mga kapatid. Now, yung pagbubulay-bulay ng salita ng Panginoon, mga kapatid. Sino dito naka-ano niyan? Pag sinabing pagbubulay-bulay, hindi yung nisip ko, mag-journal ba ako? Diba? Hindi yun ang pagbubulay-bulay. Pinagbulay-bulayan ko, pastor, kung magbabasa ako, hindi. Ang pagbubulay-bulay, mga kapatid, halimbawa, sabi ng Panginoon, I will be with you. I will never leave you nor forsake you. Habang tumatagal, lalo mong pinag-isipan yung sinabi niya, nagbabago yung puso mo. Di ba? Nagbabago yung isipan mo. Parang, ba't hindi yun? Kung ang Diyos, sinabi na, I will never leave you, I will never forsake you. Yung mga kasama ko, iniwan na ako eh. Yung mga kasabayan ko, wala na. Pero ang Diyos nagsabi na, I will never leave you. Hindi pala ako dapat mawalan ng pag-asa. Hindi pala ako dapat madismaya. Dapat pumanatagaw kasi nga, hindi ako iiwan ng Diyos na aking pinaglilingkuran. And that what matters most sa buhay ko, mga kapatid. Hallelujah! Hindi po yan mawawala sa atin, mga kapatid. Hallelujah! It transforms, balik natin, and expands our capacity to believe and receive. So mag-receive ang blessing ng Lord. Meditate is the key. Diba? Kapag hindi ka nag-meditate ng word, mawawalan ka talaga. Amen. Hallelujah. Next. A meditation on God's word is fixing your mind and setting your heart on the desired result. Yan. Kasi pinag-iisipan mo yung salita ng Panginoon. Sa mga decision making mo, kasama ba ang Word of God? Ha? Kasama ba ang Word of God? Dapat kasama? Kasi nga, pagka, yung sabi kanina, yung Word of God shall not depart out of thy mouth. Kapag laging pinagbulay-bulayan, sa halip na pasuko ka na, brother, dito. Pag ang pinag-isipan mo, ang Word of God, yun yung nagsisettle, ang power ng salita ng Diyos, nagsisettle.
huwag ka niya suko. Pag nandun ka sa verse ng pagkakasala, tapos yung salita ng Diyos nandiyan pa rin sa puso mo, mga kapatid, sinasabi ng ano, no, huwag yan. Huwag mong ituloy yan. Hindi para sa yan. Yung unsetting your heart on the desire of the result. Yun yung nagdadirect sa'yo. Oh, wag. Dito ka kasi nga, walang success dyan. Wag, mapapahama ka dyan. Dito ka. Yun yung power ng salita ng Diyos kapag ka pinagbubulay-bulayan po natin, mga kapatid. Palakpakan natin ng Panginoon. Hallelujah. Kaya sabi ng Psalms chapter 1, verse 1 to 3, mga kapatid, blessed is the one who does not walk in steps with the wicked, or stand in the way that sinners take or sit in the company of mockers. Mapala daw ang mga tao na hindi lumalakad sa lakad ng mga masasama. Yung mga galawan ng mga, di ba Joey? Yung mga galawan ng mga taong wala sa Diyos, mga kapatid. Or tumatayo, nor stand in the way that sinners take, and sit in the company of mockers, ng mga manglilibak. Diba? Mapalad yung mga taong yun, mga kapatid. Kaya tayo, apektado yung lifestyle mo dyan. Hindi ko pala pwedeng gayahin ito. Kung itong mga taong ito, ganito. Sabi ng Bible, mapalang tao hindi lumalakad sa lakad ng masama. O umupo man sa upuan ng mga, diba? Hallelujah, hallelujah. Next, mga kapatid. But whose delight is in the law of the Lord, and who meditates on His law day and night. Wow. Sabihin mo nga, mapalad. Mapalad. Yan. Mapalad ka. Binigyan ka ni Lord ng kanyang salita. Ang gawin mo lang, pagbulay-bulayan mo. Basahin mo, pakinggan mo, meditate mo, and observe and do. Apply it in your life. Makikita mo, sasabihin, buti na lang, Lord. Naging good ako sa iyo. Amen. Palakpakan natin ang Panginoon. Salamat sa Diyos, mga kapatid. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. So, salamat sa Panginoon. Lastly, mga kapatid. How? Yan. Diretso mo na, sister. Dito tayo magtatapos, mga kapatid. How to meditate God's Word. Number 1, apply the Word to you personally. Dapat, ano yung, kaya nga, dapat may Bible verse kayo, may life verse kayo. Anong life verse mo, Brother Andro? Anong life verse mo? Exodus 42. Exodus. Dapat life verse mo yan. Mabilisan lang yan sa'yo. Kasi konektado sa puso mo yung life verse na yan. Brother Rod, meron ka? Ano yun, brother? Matthew 6, verse 33 po. Matthew 6, verse 33. At seek ye first the kingdom of God. And righteousness and all these things shall be added unto you. Amen. Sino pa? Si Janice. Children, Ephesians 6 verse 5, children obey your parents, for this is good and this is right. Very good. Very good. Sino pa? Brother Lito. John 14:6. I am the way, the truth, and the life. No comes the Father but by me. Thank you. Mga kapatid. Sino pa? Joey? Okay? Sister Cristel? Type verse ko po is Isaiah 60 verse 22. When the time is right, I, the Lord, will make it happen. Amen. Hallelujah. Brother Andro?
Ulitin mo para okay na yun? Okay. Dapat meron kang meron ka talagang sa puso mo na ito. Siyempre, personal sa iyo yun. Kaya every time na nanghihina ka, every time na mayroong problema, every time na na-discourage ka sa sitwasyon mo, nandoon yung salita ng Diyos, nagpapaalala sa iyo na ito, seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Tandaan mo that when the time is right, I, the Lord, will make it happen. So don't be discouraged. Tandaan mo na sinasabi ng Biblia, He is my shepherd, I shall not want. Hindi ako pagkukulangin ng Panginoon. Tandaan mo na sinasabi, I am the way, the truth, and the life. Nasa Kanya siya ang daan, ang katotohanan, at ang buhay. Wala sa iba, wala sa kumpare, wala sa ibang bagay, wala sa kay kumare, wala sa katsismisan, wala sa Lord, mga kapatid. So maglagay ka ng Bible verse sa buhay mo na ito yung pangahawakan kong salita ng Diyos. Majority ng ito. Ako, ang verse ko, Psalms chapter 37, verse 4. Delight yourself in the Lord and He shall give you the desire of your heart. Magpakaligaya ka naman sa Panginoon at ibibigay niya ang nasa ng iyong puso. So ako nagpapakaligaya ako sa Diyos. At bibigyan ka niya ng idea, bibigyan ka niya ng nasa ng puso mo. And seek God first, and all these things shall be added unto you. Wow. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Hallelujah. So, apply to personally. Sa panahon na nanghihina ka, naaalala mo yung Word of God. Hindi yung, pag nanghihina ka, sinong naaalala mo? Ay, buti pa si kumpare. Buti pa si kumare. Ay, siya. Di ba? Bombay na naman. Sino pa? Sino naalala dito? Ha? Pag nagka-problema ka, ano yung naalala mo? Nanghina kasi naalala mo. No, dapat ang Word of God ang naalala mo. Personal mo yon. Pagdating sa nanghihina ka, saan ka tumatakbo? Sa salita ng Panginoon. Hindi tumatakbo sa kapitbahay, hindi tumatakbo sa ano-anong bagay, mga kapatid. Kailangan tumatakbo tayo sa atin pong Panginoon. Next! Hallelujah! Allow the Holy Spirit to make the Word a reality in your heart. Itong power ng Holy Spirit. Ang Holy Spirit, siya ang nagpapaalala sa atin, mga kapatid, ng mga bagay na natutunan natin. Kung wala kang natutunan, anong ipapaalala ng Holy Spirit sa iyo? Ha? Ang Holy Spirit, yan, siya ang gumagawa ng reality sa puso mo. Paano gagawin ng Holy Spirit yun? Wala kang natutunan, wala kang napapasa, wala kang napapakinggan, wala kang na-meditate, wala kang na-observe. Kailangan may ma-observe tayo. So sa atin, dapat nag-observe tayo, dapat nakikinig tayo, dapat po nagbabasa po tayo ng salita ng Panginoon. Upang ang Holy Spirit will make it a reality in your life. Kaya pag sinabi ng Diyos, I will bless you, I will make you the head and not the tail. Diba? Pagpapalain kita. May higit sa inaasahan mo. Ang salita ng Diyos, ang Holy Spirit, siya ang gumagawa niya. He make it a reality in your heart. Next, mga kapatid. It carefully ponder how this word applies to your life, mga kapatid. Carefully. Lagi mong pag-uulayan. Papaano, mga kapatid? Yung mga salita ng Diyos. Huwag mong parang, pipiliin yung mga namimili ng i-apply sa kanilang buhay. Meron ba? Yung pagka maganda, i-apply nila, pero pagka pangit, ayaw. Ha? Yan ba dito yung choosy ng pagkain? Ha? Yung pagka magandang preaching about prosperity, ay, para sa akin yan. Pag kasi pastor nagsaway, si pastor, tamaan siya.
Di ba? Pastor, sige lang, siya natamaan, pero hindi ba, siya pala yung tinatamaan. Di ba? Kailangan natin, mga kapatid. And, the Word of God, carefully ponder how this Word applies to you. Kailangan pa. Ano yung Word of God? Kapag ka nagpipreach si Pastor, yung sabihin, ay, hindi applicable sa akin. No. Kailangan pagbulay-bulayan mo. Magme-meditate ka. Kaya nga pagdating sa simbahan, hindi ka dapat nagsiselfone eh. Hindi ka dapat nagtitext or nagchat-chat sa pag nakikinig ka. Bakit? Kasi nga, nagme-meditate ka na, how this apply to me? Kaya wala kang nai-apply. Bakit? Kasi nga, baka nag-cellphone ka. Amen. Next, dwell on how the word changes your situation. C, makikita mo kung ano ang gagawin ng salita ng Diyos sa buhay mo. Hallelujah, hallelujah. Next, letter E. Place yourself in agreement with the Word of God. Ito yung gusto kong sabihin sa inyo. Ito. Bago tayong gano'n. Kailangan, i-place mo yung sarili mo in agreement with the Word that says about you. Ito yung problema madalas. Ito, gusto kong sabihin sa inyo ha. Kapag ang salita ng Diyos nangusap na sa puso natin, minsan tayo ayaw nating i-apply sa atin. Diba? Halimbawa, kinakausap pa ni Lord. Parang minsan offensive sa iyo pa. Ano ba yun? Gusto ko lang marinig yung mga magaganda eh. Ayaw ko nung masasakit eh. Pero sabi ng Biblia, ang salita ng Diyos parang isang espada, isang tabak na may dalawang talim na pumapasok sa kasukasuan. Doon sa pagitan ng litid ng buto, ng spirito at kaluluwa. Yan ang salita ng Panginoon, mga kapatid. So, ang sarili mo dapat, ina-align mo. Hindi mo, ay, hindi ako yan. Pagka may Word of God na umiilag ka, principal sa, di ba? Muntik na ako muntik na ako dun di ba? Hindi, tanggapin mo. And, have an agreement. Pagka may mga decision making ka, ano yun ang Panginoon sa buhay mo, mga kapatid? Hallelujah! Dapat hindi tayo contradict sa salita ng Panginoon, mga kapatid. Now, ito. Next, see yourself as God sees you. Okay? Ito yan. Huwag mong isipin na kapag nilalait ka ng iba. Kaya sa atin dito, mga kapatid, huwag kayo manlalait. Hello? Yes. Mayroon ka mang advantage sa isa. Halimbawa, ikaw matangkad, yung isa hindi. Huwag mong ipamukha sa kanya na ganun siya. Kung ikaw maganda at yung isa mabait at maganda rin, huwag mong ipamukha siya, ikaw mas maganda ka sa kanya. Hello, hindi yun. Kung ikaw gwapo, kagaya ng pastor, huwag mong ipangalandakan. Kung ipakita mo na, ikaw, hindi kasi sa'yo yan. Kung ikaw maputi, huwag mo sabihin na, lalaitin mo yung mga hindi maputi. Di ba? Bakit? Kasi nga, hindi naman sa'yo yan eh. Yung itsura mo, yung tangkad mo, yung laki ng katawan mo, or figure mo lang, hindi galing sa'yo yan. Okay lang sana ikaw gumawa niyan. Utang mo lang din yan. Pagpasalamat ko nga eh. Amen. Hindi advantage yan. Kaya lang, kasi meron ka, wala siya. Meron siya na wala ka. Meron niya dati akong magaling siyempre, sa pageant, lagi siyang nananalo. Kaya lang pagdating sa quiz, laging, 1
1 out of 20. 5 out of 20. Pero pagdating sa itsura, may itsura. Siyempre, lahat naman may itsura eh. Depende lang sa gusto mo. Ganun yun. So, lahat tayo, binigyan ng Diyos ng mga bagay na unique. Iba-iba tayo, mga kapatid. Hindi mo pwede sabihin, ikaw mas better sa kanya. Ikaw mas, no. You should not compare yourself to one another na mas better ka. No, ang dapat mo i-compare ang sarili mo sa past mo, mga kapatid. Sa past mo. Look what the Lord has done in my life. Dati ganito ako, ngayon, eto na. Don't compare yourself sa iba. Okay? I-compare mo yung sarili mo sa sarili mo at sa gusto mo pang marating, mga kapatid, sa buhay mo, mga kapatid. See yourself. Mahal ka ng Diyos. Diba? Precious ka sa Panginoon, tapos lalaitin mo yung isa na precious din sa Panginoon. Hello? Andiyan pa ba kayo? Huwag kang, bawal ang manlalait sa Christian. Hindi, ano yan, ang Panginoon na hindi nalulugod dyan, mga kapatid. Yung, natin. So, you see yourself. See another one, say one another as God sees them. Kung mahal sila ng Diyos, mahalin mo sila. Kung precious sila sa Panginoon, kung ano yung itsura nila, mahal sila ng Diyos, ganun din dapat. Huwag mong pagtawanan. Si Lord hindi tumatawa ng nilikasan. Amen. Kaya mahalin natin ang bawat isa. Lastly, realize the integrity of God's Word. Ito yung ganda. Yung Word of God, may integrity. Hindi nagbabago yan. Hindi pa bago-bago yan. Nakagaya ng tao. Kapag ang tao may, okay, pero pagka wala, hindi na naman. Ang salita ng Diyos may integrity. Ma-realize mo yan. Na kapag sinabi ng salita ng Diyos, mangyayari at mangyayari talaga. Amen. Pagka sinabi ng salita ng Diyos, magaganap sa iyo. Magaganap sa akin. Hindi po mababali ang salita ng Panginoon, ang sinasabi ng Diyos sa buhay po natin. That's why you have to believe it, you have to accept it, and you have to embrace it, and you have to trust the Lord, and have faith in God, na yung kanyang mga salita, yun po ang susi sa tagumpay po na gusto ng Diyos sa atin. Para magtagumpay, yung product ay nandoon sa manual. Ang mga key, ako nakaraan yung may mga manual. Kung hindi ko binasa yung mga manual, hindi ko alam kung anong gagawin ko. Ganon din. Ang salita ng Diyos, ang manual ng buhay ng tao. You have to read it. You have to know the manual. You have to know the Word of God para makita mo anong function ng tao, anong purpose ng tao, para saan ito, para kanino ang tao, at anong gusto ng Diyos sa tao. Hindi po pwedeng hindi. Basta, ito na lang, no? Kailangan magtagumpay tayo. At magtatagumpay tayo dahil yan ang gusto ng Panginoon. Palakpakan natin ang Panginoon. Salamat sa Diyos. Hanggang dito lang muna tayo, mga kapatid. Hallelujah. At I hope na meron kayong natutunan ngayong gabi, mga kapatid. There is a formula sa success ng Panginoon. Ano yon? The word of the Lord shall not depart from thy mouth. Meditate therein day and night, so that pinakauna, you may observe and do what is written. In it. At kung magkagayon, ay magkakaroon ka ng mabuting kawakasan, mga kapatid. Yan po ang gusto ng Panginoon. So, kailangan may word ka, meditate mo, observe and do. Apply. Do. Apply. 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 Sa buhay mo. Amen. Palakpakan natin ang Panginoon. So, salamat mga kapatid sa bawat isa. May mga tanong po ba kayo? Mga gusto nyo itanong sa atin kung ano ngayon? May tanong ka po ba, Nay? Wala akong tanong pa pero sasabihin lang. Ano yung sabihin niyo po? Kasi sa lahat ng mga sa lahat kasi ng hello. Ganyan lang, sabihin lang. Okay lang po.
Sa lahat kasi na mula pa noon, nakikinig nga ako, pero sorry to say na hindi ko talaga siya, ibig sabihin sinusunod. Hindi ko nilalagay, hindi ko ina-apply sa buhay ko talaga. Basta yung akin, kung ano lang yung alam ko, at yung kung ano lang yung alam kong mabuti, at hindi ako gumagawa ng masama, yun lang kasi ang alam ko eh. Pero sa dami-dami ng na-attend kong mga Bible study, parang gito ko lang sa iyo narinig yung ngayon. Praise the Lord. Hallelujah. Palakpakan natin ang Panginoon, mga kapatid. Nakaka-encourage na yung pala. Sa Kailangan Diyos mo. ang papuri. Nanay, Yan po. Diyos ang papuri na nandito po kayo. At hindi dahil ako ay magaling, hindi dahil ako ay matalino, kundi dahil yun talaga ang kalooban ng Diyos. Sa Diyos pa rin po lahat na yung ano. Sa Diyos ang kapurihan, sa Diyos po ang lahat ng bagay. No? So, pagpalain ka ng Diyos dahil yun po ang inyong naunawaan at yun po, hindi lang naunawaan, meditate and do. Yan eh. Meditate and do it. Doon lang magkaroon ng effect ang salita ng Panginoon. Hallelujah, hallelujah. Salamat. Meron pa po mga kapatid? Kaya kasi, may edad na ako, pero may kinahiya na, ang sarili ko parang ngayon ko parang design talaga. Focus yung sarili ko talaga. Ano yan, Nay? Pero kasi kung muli ko pastor, Ano siya, Nay? Ako, ang ano ko sa inyo is, si Lord, mayroon talagang tamang timing. Hindi siya huli, sabihin natin, hindi siya advance, always on time ang Diyos. Kaya yung time nyo ngayon, time yan ng Panginoon. Hindi dahil, Pastor, ba't nandito pa lang? Sinasabi nyo po yung ganun kasi nga gusto niya sana noon pa. Pero hindi kasi natin alam. Yung mga experience nyo noon na nagagamit nyo ngayon, hindi nyo sana din magagamit kung iba din yung buhay nyo. So ngayon, dahil experience nyo na yon, and then you have the word, mas naging powerful ang inyo pong sasabihin sa marami pang mga tao. Bakit? Kasi nga may experience kayo at mayroong salita ng Diyos nangyari sa buhay ko. So, at least, lahat ng bagay nagkakalakip-lakip na gumagawa para sa kapurihan ng ating pong Panginoon. So, always on time ang Panginoon. Kaya nga, talagang tinawag tayo ng Panginoon. Ako, hindi dahil bata, hindi dahil matanda. Sa Diyos kasi walang ganun eh. Eternal kasi ang Diyos, walang 24 hours doon. No? Kaya sa Kanya, pagka pumili siya, pagka nagbigay siya, hindi pwede niya, dapat bukas, Lord, ha? Dapat, pag binigay niya, bibigay niya, always on time. Okay? Joey? Anyone? Meron pa? Umuulan pa naman eh. Okay? Meron pa ba? May question ka? Chris. Sister Christian. Ano po, Pastor? Question ko po, Pastor. Sabi po kasi kanina, di ba, before we walk by faith, we worried all the time. Pastor, paano po kapag, example po as Christian na nagkaroon na po ng faith kay Lord, ibig sabihin po ba ng Pastor, hindi na dapat mag-exist tayo yung worry? Paano, Pastor, pag nag-worry ka, Pastor, ibig sabihin, ano nangyari sa faith mo nun? Naglaho ba? Or ibig sabihin po ba nun mahina na yung faith mo, Pastor, pag nag-worry ka? Okay, thank you. So, salamat sa Panginoon. No? So, pag sinabing we walk by faith, yung confidence in God. Ngayon, if you worry, it means your faith, you do not have faith. If you have faith, you do not worry. Pastor, posible man na hindi na ako mag-worry sa buhay. I think, pwedeng mangyari sa tao. Kaya lang, bilang nasa laman, talagang natural minsan yan na nag-worry ka. Kaya lang, ang point yan is, nananalo ba yung worries mo kaysa sa faith mo? Hindi po pwedeng nananalo yung worries mo kaysa sa faith mo. Kasi nga,
Ang buhay ng Kristiyano, kailangan nananaig lagi yung faith natin kaysa worry natin. So, yun yung sinasabi ng ano na, before we walk by faith, is we worry all the time. Most of the time, sabihin natin, lahat, paano na, lagi, ito, we worried about many things, mga maliit, mga malalaki, hindi natin pinagkakatiwalaan ng Panginoon. Pero iba yung kapag ka talagang babad ka na sa presensya ng Diyos at lagi ka nang nasa Panginoon, everything na dadaan sa'yo, parang, Lord, sinasabi ko na sa'yo, Lord, mayroon na naman parating na problema. Handle mo na naman ito. Eto na naman. Ako, meron akong matinding talagang kanina lang. Binigay si Lord na problem. Sabihin natin na malaki talaga. Kaya lang, paano pa ako makapag-encourage sa iba? Ikaw nga, ang laki. Baka pag sinabi ko sa iyo, manlumo ka din. Pero ako, bakit? Kasi nga, alam ko na ang Diyos na pinaglilingkuran ko, matalino. Ang Diyos na pinaglilingkuran ko, makapangyarihan. Kaya niya lahat ng bagay. Kaya, yung problema na yon, bakit ko upuan doon sa trono ng Diyos na kaya namang i-control ang lahat? So, pero naisip ko ba na, yes. Pero I do not worry na pababayaan ako ng Diyos. Baka Lord, baka pabayaan mo. Hindi. Ang laki ng problema yan. Kaya lang, mayroon akong peace. Mayroon akong kapayapaan, kagalakan sa puso ko. Bakit? Kasi nga, totoo ang Diyos na pinaglilingkuran ko. At makikita mo kung ano ang gagawin ng Diyos. Amen. So, magkaroon ka ng kapayapaan. Magkaroon ka ng kagalakan sa puso mo. Dahil yan po ang kalooban ng Panginoon. So, kapag ka nag-worry ka too much, nadadaig yung faith mo, you do not have faith. If you have faith, you do not worry. Kasi nga, paano mo gagawin? Yung mga bagay na hindi mo kontrolado, bakit yung mag-worry? Give it to God. Pero yung mga alam mong kaya mo, huwag mo masyadong i-worry. Gawin mo. Pero yung hindi mo na kontrolado, huwag mo nang gawin. So, hindi ibig sabihin na, halimbawa, saan ka nag-worry? Sabihin natin, nag-worry ka sa future? Future? Ba't ka nag-worry sa future? O kasi nga, ang worry nga kanina siya, yun yung negative, yun yung dreaded result. Focusing on dreaded result. Kasi nga, yung worry mo, paano kung sa ganito? Pero kung faith mo, sinasabi, paano ko naman kung ganito? Diba? Saan ka pipili? Doon sa worry o doon sa faith? Halimbawa, dalawang posible yung pupuntahan. Halimbawa, negosyo. Sasabihin mo bang, paano ko malugi? Or, sasabihin mo, paano ko magtagumpay? Saan ka? Doon ka sa faith, doon ka sa, paano ko magtagumpay? Let's go. Gawin natin. Kasi na puro ka lagi, paano ko malugi? Kaya konting mo, wala na. Paano ko, wala kang kapayapaan. So choose faith over fear, over worry. If you have faith in God, don't worry. Yung mga bagay na hindi mo kayang kontrolin, ipakontrol mo sa Panginoon. Siya ang paupuin mo sa kanyang trono. And trust Him, mga kapatid, that He will perform, that He will do the things that He can do sa buhay ko natin. Meron pa ba? Anyone? Maulan pa naman, di pa kayo makauwi. Alito, may question ka pa? Question? Sige, question. About worry, no? Ibig ko sabihin, bakit may time talaga na hindi ko maintindihan? Bakit worry ako? Naramdaman ko yung takot tsaka yung pag-aalala. Pero bakit ako nag-worry? Ano bang kinakatakutan ko? Pero naramdaman ko yun. Bakit ganun, Pastor? Kinakatakutan mo? Hindi ko naman maintindihan anong kinakatakutan ko. Pero iniisip ko lang yung mga problema namin sa bahay, sa mga man. Parang ina-attack talaga ako ng takot, Pastor. Kasi nga, meron ka ng una, kaya ka nag-worry, meron ka na kasing in-expect na result
sa isip mo, parang ito na, tapos, doon sa reality, parang inisip, baka maano pa, baka anong sakali, baka mangyari. Kaya lang, nakabukod ka na parang mayroon ka ng fix na yung gusto mo sa buhay mo, tapos biglang, eto, hindi mo pa sure kung ano mangyari sa unahan. Hindi po talaga yun totoong faith, trust. Ang trust kasi ganito. Pagka nilagyan ka ng something ng problem, ganito, ganyan. Ay, medyo mahirap to. Hindi mo na tinitingnan na, eto na. No. You talk to God again. Lord, nahirapan ako dito. Ikaw nang bahala, Lord. Whatever the result is, whatever the things that may happen, along the way, I trust in you. Sabihin ni Lord, o sige, paano kung answer ni Lord no? Doon ka nag-worry. Kasi nga, sa isip mo, may yes na Pero ang no ni Lord, it doesn't mean na nire-refuse niya yung gusto mo. It means there is a greater blessing. Meron pang mas magandang plano. Kaya lang, pagka nag-worry tayo, yung plano kasi natin, gusto natin, yun din yung plano ni Lord. Madalas. Di ba? Kahit sa mga nag-aaral, yung plano natin, gusto yung plano ni Lord. Kaya lang, syempre, may mga planon tayong nilagay ni Lord sa puso natin na yun din yung kalooban niya sa atin. Na ginagrant ni Lord yung prayer mo dahil, halimbawa, mayroon kang pagtatapat sa Kanya, binigyan mo siya, Lord, this is my request. Yung parang anak ka ba, ikaw yung naging